Hello mga maestro, welcome back again to our channel. And, isang maulan na umaga dito sa Iloilo City. So nandito ako ngayon sa Iloilo dahil na-invite ako ng UAP District C4 para magbigay ng talk sa kanila about critical areas of Republic Act 9266. So ang event ay mamayang hapon pa. Yung aking slot ay 4 o'clock. No? And then after that, babalik na ako ng Manila mamayang 11:45 ng gabi. So, dito ako nagstay, dito ako nakabook ngayon sa District 21 Hotel and walking distance lang doon sa venue, yung Farmville yata. No? So, dito ako sa District 21 and maganda naman yung room. Ganda ng kanilang room. Pero compare doon dati sa isang hotel nila, yung Diversion 21, mas modern doon sa Diversion 21. Pero iisa lang din ang owner ng hotel na ito. So, bago niyan, nagpapasalamat tayo sa Triton Paints na nag-alalay sa mga architects din dito sa Iloilo, and yung Triton Paints ay sponsor ng aking hotel dito sa District 21. So habang ako ay nagpe-prepare ng aking presentation para mamaya, dahil maulan at hindi rin ako natuloy na dapat a-attend ako ng fun run, no? Na-invite ako ni Architect Jude Andrada. A-attend dapat ako ng fun run doon sa Freedom Grandstand. So dahil maulan, hindi natuloy yung fun run. So madaling araw pa lang, gising na ako, nag-prepare na ako ng aking slides. And habang nandito ako sa bintana, no, actually nakapatong yung aking iPad sa bintana. At tumitingin ako doon sa labas, may nakita akong building. No? Maganda itong building na ito. Pero medyo, kung titinan natin, may hindi kaaya-aya na nakikita ako doon sa kanya. So, papakita ko sa inyo yung building na ito. Hindi pala tumaano, no? Anyway, ganito lang gagawin ko. Kung nakikita ninyo yung building na yan. Maganda yung building, di ba? Pero pag napapansin ninyo, yung kanyang parking slots. Ang kanyang parking slots under the National Building Code and its revised implementing rules and regulations, bawal dapat yon. No? Di ba? Kasi sidewalk dapat yan eh. Yung portion ng pinag-parkingan ng sasakyan, sidewalk dapat yan ng government. So hindi dapat yan pwedeng kainin para gawing part ng parking slot. Pero sa isang banda, kung titingnan ninyo yung kanyang corridor sa labas, malapad. No, and probably, and then doon sa kabilang side, meron siyang ramp. Yun, may ramp siya doon for persons with disability. No? Pero dapat, maliban dyan, ay dapat may isang daanan na dapat i-allow ang public. So, instead of having sidewalk, pwedeng i-allow ang public to become a public walk. Baka yun ang naging agreement nila sa Office of the Building Official, na isasakupin namin itong sidewalk as part of our parking requirements, and we will allow the public to use our corridor, no, as public sidewalk at the same time. And then lulusot ka doon sa kabilang side. Kailan wala akong nakikita ang daanan doon sa may banda, no? Pero dapat i-allow nila yan to be used by the public as a sidewalk at the same time, kasi kinain nila yung portion ng sidewalk. But generally, dapat hindi yan allowed na kakainin ang sidewalk, dahil nga public property yan, and of course that should be given to the people, no, for their safety. Ang problema kasi dyan, pag ganyan ang setup, no, yung iba,
lalo na yung mga medyo hindi masyado aware. So of course, hindi sila papasok doon at doon dadaan sa loob, no, unless maulan. So ang tendency pa rin yan ay doon sila maglalakad sa labas, sa may kalsada, and that is dangerous for them, sa kanilang safety. No? So yun lang yung nakikita kong problema dito sa building na ito. No? So hindi natin kinikritik negatively, no, yung design kung sino man yung architect, but I am just looking at it in the compliance with the National Building Code. Dapat hindi ito in-approve ng building official, no? Kasi nga bawal. Yung mga sidewalks talaga ay hindi dapat pwedeng sakupin at gawing part ng isang structure kasi yan ay public property, hindi yan part ng kanilang property. So palagi ko yan dinidiscuss pagka nag-lecture ako ng Rule 7 and 8 kasi kasama dyan sa Rule 7 and 8 yung set up ng sidewalks, planting strips, no, yung bang arcaded areas ng buildings na yan ay for public purpose at hindi dapat pwedeng ibigay sa private purpose, especially if that cause unsafe to the pedestrians. So yan lang yung aking nakita kasi pag dungaw ko sa bintana, kitang-kita ko kaagad, no? Dahil nandun siya sa direction ng aking room kung saan ako nakastay. So yun lang mga kamaestro, sana may natutunan kayo sa araw na ito kahit ganitong vlog lang ginawa natin dahil nga medyo maulan, din na ako makapaglakad sa labas. So sa mga architects dito sa Iloilo, see you later this afternoon. Magandang umaga sa lahat.